Good morning mga kabarangay. Dumating na po itong in-order ko sa online na scanner. Check po natin. Kumuha po ako nito para kung maka-encounter tayo ng check engine sa ating sasakyan, mayroon tayong scanner para malaman kung anong posibleng problema ng ating sasakyan. Pwede rin po ito kung bibili tayo ng second hand na sasakyan, pwede nating ma-check kung may problema ang makina ng ating bibili na sasakyan. Ito na yung ating Ansel DS200. May kasama pong battery tester. Free po ito pang check ng ating battery kung okay pa po yung buhay ng ating battery. May kasama pong manual at ito pong battery tester. So ito try na lang po natin to. Check na po natin para makita natin kung may damage po itong ating nakuha sa online. Maganda po ang kanyang lalagyan. Ito na po yung ating scanner at may kasamang manual. Ito po yung kasama ng ating scanner, mga connector. Ito po yung OBD port connector. At ito naman po yung connector sa charger at pwede pong i-connect sa ating computer. Connect po muna natin dito sa charger. Hindi ko pa po ito kabisado pero madali lang naman sundan. I-connect natin sa Wi-Fi tapos update po natin lahat. Yung makikita natin na pwedeng i-update. Maganda po dito sa Ansel dahil walang bayad ang update. Sa ibang scanner parang may bayad pag ikay mag-update. Antayin lang po nating matapos, medyo matagal-tagal ito. Medyo matagal lang ng konti ang pag-update dahil marami, halos lahat ng klase ng sasakyan nandito na. Maganda dito sa Ansel dahil napakadali mag-update at touchscreen. Napakadali lang sundan. Madali na pong matapos mga kabarangay. Tapos na at check na po natin. May auto search pala ito para madali maghanap ng vehicle identification number at year model ng sasakyan. Sa maintenance naman, andito na yung 15 resets na kaya niyang gawin. Andito yung air fuel resets, brake pads, gear, ABS, oil, TPMS, etc. So 15 resets. Try na po natin itong bagong scanner mamaya sa aming sasakyan. Andito na tayo, ikabit na natin tong Ansel DS200. Connect natin tong connector
dito sa ating scanner. I-connect na rin natin itong connector sa OBD port. Ang OBD port po, hanapin nyo lang sa ilalim ng ating dashboard. Nag-on na po ang ating scanner dahil nakakonect po ito sa ating OBD port. Sunod po nating gagawin, ilagay natin sa ignition ng susi at huwag po nating paandarin. Press na po natin itong auto search para makita natin yung vehicle identification number at year model ng sasakyan. Kung hindi po natin ma-search, pwede naman pong i-manual search. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pa-click na lang po ng like and subscribe button, pati na rin po yung ating notification bell para ma-notify kayo kung may bago na naman po akong i-upload na video. Na-search na po ng scanner ang vehicle identification number ng sasakyan at year model. Ang sunod po naman natin na gagawin, press OK. Tapos po, click natin tong health report para makita natin kung may trouble code na lalabas. May lumabas pong pula pero nakalagay naman not equipped. Okay lang siguro yan. Try po nating i-clear kung mawawala. Hindi po nawala dahil siguro wala tayo niyan dito sa ating sasakyan. Pag-aralan po muna natin yung ibang functions nito. Napakadali lang naman sundan. Yan po mga kabarangay, wala tayong nakitang fault code sa ating sasakyan. At least meron na tayong scanner para ma-check natin yung ating makina. Off na po natin ang ignition, saka po natin bunutin yung connector. Off na rin po natin itong scanner. Yan lang po mga kabarangay, ilalagay ko na lang po sa description box yung link ng item na to para kung gusto nyo pong tingnan o bumili, i-click nyo na lang po yung link sa baba. Maraming salamat po mga kabarangay sa panonood.